Ayan po, magandang morning po sa inyo lahat mga boss, mga madam, mga sir, mga lods, mga lodi. Welcome po again sa ating vlog. Ngayon po, andito po kami ngayon sa bayan po ng Gimba ulit. At meron po kaming ipapakitang property po sa inyo dito na mayroon pong sukat daw na mga 4,100 o 4,200 daw po. So isa-subdivide kasi ang kabuuan po ng lote daw po ay nasa mga 1.8 hectare. So nasa mga 4,100 o 4,200. Sabihin natin 4,200 na lang po yung binibenta po nila. Ayan. Tapos ang presyo po ng property ay 1.5 million. So, boss? 200 meters. Okay. So dito po, hanggang dun po yung property sa may part na yan. Diyan po kasi boundary po niya yung may creek. Tapos hanggang dun daw po, mga nasa 25 meters po yung length po niya dito. Yung paganoon po niya. At hanggang dun po sa part na yan. Tapos gumanon na po siya. So ang kanyang entrada po nasa mga 200 meters po mahigit. Bali parang 4 na poste yata, o higit pa sa 4 na poste. So isa, dalawa, tatlo, 4. So pang 4 na poste po, lalagpas pa po doon ng konti. Siguro nasa mga 25 meters pa po siguro yun, o mga 20 meters pa yung lalagpas pa yun niya po doon. So ito pong property na to ay along Cemented Road po siya. Tapos malapit lang po siya National Highway. Nasa mga 200, no. Nasa mga 300 meters po siguro yung kanyang layo mula sa National Highway. Sa part na National Highway na po papuntang Pura Tarlac po yan. So malapit rin po ito sa T-Plex. Yan nga po, kitang-kita po dito, highway po dito. So T-Plex po, sa Pura T-Plex po nasa mga 5 minutes driving lang po siguro, o baka sabihin natin 5 to 10 minutes po driving papunta po rito sa property na ito. So itong property po na ito ay bukid nga po siya, nakikita nyo naman po bukid na may tanim na palay po ngayon. At maganda po itong i-develop kung gusto nyo po ng tawag dito, yung hardware benta, yung yung parang bodega. Ayan, pwede po ito dahil malapit po sa highway. At pwede rin pong pang residential, pang business pwede rin po. Ayan, kasi sa part po na marami pong mga kabahayan po dyan. Ayan, so dito nga po, andyan na po yung power line tsaka internet connection. Hindi ko lang po sure kung may nawasan na po dito, pero siguro baka mayroon na po kasi marami pong kabahayan dyan. Pero kung sakaling wala pong nawasa, ay pwede naman po yung tawag dito, deep well. Pero nung tinitignan po namin itong property na ito, wala po kayo makitang deep well. Dahil nga po, meron silang creek po dyan na pinagkukuhanan ng patubig po nila dito. Pero malakas po ang deep well po dito. Siguro nasa mga isang tubo lang po. Malakas na po yung deep well nun. At pwede na siguro inumin po yun. Ayan. So, punta po natin yung pinaka-boundary po doon. Sa part na yun, sa may tapat ng tricycle, andun po yung nakatulos po na kawayan. Sa marking po niya kung yun talaga yung isa sa nilang boundaries po ng property na ito na binibenta. So ulitin ko po, ito po ay nasa mga 4,200 square meter po yung binibenta po nila. Yung kabuuan nga daw po ng property na ito ay 1.8 hectare. So magkakaroon po ng subdivision po dito, relocation subdivision po mangyayari, kasi papa-approve natin yung plano para masegregate po yung kanyang titulo. Para yung title po niya, ayun po, mahati po siya. So may hiwalay po yung binenta po, yung 4,200, at yung remaining po nun ay may iwan po sa may-ari kung sakali mabili niyo po. So ganun po yung process po noon. At marami na rin po kami na process na po ganyan na property na sinubdivide. So kailangan talaga ipa-approve po yun para masegregate po yung title, o mahati-hati. So hanggang dito na po yung boundary niya, hanggang doon sa nag-start ako mag-vlog. So yun nga po, nasa mga 200 meters po pala mahigit ito yung kanyang frontage. So maluwang yung frontage po niya. Tapos dito po yung pagganon po niya, nasa mga 25 meters daw po. Ayan, parang yung kanyang lapad. So 25 meters po yung kanyang lapad po dito. So ayan, balik na po tayo sa mga kasama ko. So sa property po na ito ay may naglapit po sa amin, at hindi po kami nakadirect sa mismong seller dahil yun nga po, nilapit po sa amin ng mga kasama namin mga ibang agent. So talaga kung anong sinabi nilang
price at yung sinabi nilang details ng property sa amin. At ano pa, yun po ang sinusunod po namin. Dahil nga po sila po nakadirect sa mismong may-ari, sila po nakakaalam kung ano yung mga binigay na detalye ng property sa seller. O yung kung ano binigay na detalye ng seller po sa property niya. So, ayan. Sa Maynila po siguro na sa mga 2 oras lang po mahigit ang biyahe. At pag hindi po pag hindi po traffic. Tapos sa Bulacan, sa Bulacan siguro mga 2 oras lang, baka wala pa. Sa Pampanga siguro sa may isang oras na siguro mahigit. Ganyan po. So hindi na po problema dahil may internet connection na po dito, may power line na, kakabit na lang kung sakasakali mabili niyo po itong property na ito. Sa mga naghanap po ng property na ito na gusto nyo i-develop or gusto nyo tamnan ng mga fruit bearing, baka ito na po hinahanap nyo na nasa mga kulang-kulang kalating hektarya lang po siya. Ang naghanap po ng malilit na area, mga ganito po, mga ito na yung hinahanap nyo po. Ayan. So hindi nyo na rin problema ng pandesal. Dahil may nag-iikot pong dito, may dumatang mga bumibili na nagbebenta ng mga pandesal. So may mga nagro-rolling na rin po dito ng mga pagkain. Tsaka malapit din po ito sa palengke po ng Gimba. So ito po ng palengke, so itong property ito ay located po dito sa bayan po ng Gimba. Siguro ang palengke po nasa mga 10 minutes driving po. Yan. Andiyan na rin po yung mga andiyan na rin po yung Jollibee, McDo, Mang Inasal, ano pa yung mga andyan, mga grocery store. Ayan, mga yung mga mall, dyan na rin po. So maulod po itong bayan po ng Gimba. So andyan na po yung mga kailangan din, mga pangunahing mga hospital na malalaki, andito na rin po. Kaya hindi natin problema yung ibang mga pangailangan. So sa mga bago pala sa YouTube channel, huwag niyo sana kalimutan po pa-subscribe, pa-hit na yung notification bell, at paki-follow niyo rin po ako sa aking Facebook po. At join rin po kayo sa aming group, sa Team Realtor Lot Listing Group po, para makita niyo ibang mga binablog po namin mga property. Ayan. So hanggang dito po muna, at maraming salamat po sa inyo lahat, at God bless po.